Saan ka na naman ba nanggaling? Talaga bang di ka na nahihiya sa ginagawa mo? Kampante kang iniwan ng anak kong bunso kay Hari? Anong klase kang ina? May pinuntahan lang naman ako saglit, Fredo. Hindi ko naman sila iniwan ng matagal. Magsisinungaling ka pa. Halos kalahating oras na ako nandito. May lalaki ka ba, ha? Sabihin mo! Aray, huwag mong pigain ang braso ko. Masakit. Talagang masasaktan ka. Inuubos mong pasensya kung hayop ka. Imbis na mag-alaga ka ng bata, iba-iba ang inuuna mo. Malandi kang haliparot ka. Teka, aray. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako nanlalalaki. Nagpunta lang ako doon sa tindahan ni... Aray! Tama na! Tigilan mo na to! Bakit mo ba ako palagi nalang pinaparusahan dahil sa anak mo? Ano ba ang nagawa ko? Unang-una, di ko naman anak yan. Dapat pa nga'y magpasalamat ka dahil inaako kong anak yan. Inaalagaan ko lang naman Abat talagang... Sige, sampalin mo ako. Sanay na sanay ka naman sa ginagawang pananakit sa akin, di ba? Ako lang kasi ang kaya mo. Bakit, Fredo? Bakit mo to ginagawa sa akin? Malas ka kasi! Malas? Baka nakakalimutan mo. Minsan naging maginhawa ang buhay mo nang dahil sa akin. Ako nag-iisang tagapagmana ng mga monte. Pero anong ginawa mo? Ibinenta mo ang bahay na naman ako sa mga namayapa kong magulang. Lahat, pati alahas, sasakyan, ipinatalo mo sa sugal. At talagang isinusumbat mo sa akin ang bagay na yan? Pwes dati pa yon. Ngayon wala ka ng pakinabang. Ako ang walang pakinabang? Ikaw ang sumira ng buhay natin, Fredo. Maski konti, hindi mo man lang ba pinagsisisihan yon? Di ka ba nang hinayang? Tumigil ka na, ha? Konti na lang ang pasensya ko. Huwag mo akong sagarin at baka... Teka, di ba't ang sabi ko lang naman ay bantayan mo lang ang bunso at huwag kang maglalabas ng bahay? Yun lang naman ang gusto ko, Minda. Yun lang. Ngayon, kung ayaw mong gampanan ng pagiging ina mo, lumayas ka na. Magpakalayo-layo ka na at mabuhay kang mag-isa. Aalis? Pinapaalis mo ko? Bakit? Para makapambabae ka, ganun ba? Talagang ayaw mong tumigil? Muling dumapo ang isang malakas na sampal sa mukha ng ginang. Nagdugo ang labi nito at tila namanhid ang pakiramdam. Siguro naman ay magtatanda ka na. Buti nga sa'yo! Walang hiya ka. Wala akong kasalanan sa'yo para patuloy mo akong pagbuhatan ng kamay. Yan pagsusugal mo. Yan ang dahilan kung bakit sa tuwing umuuwi ka dito, ganyan ang ginagawa mo sa akin. Kung pwede lang sana kitang iwan, matagal ko nang ginawa. Hindi ko deserve, Fredo, na maging punching bag mo. Hayop ka! At talagang tinuloy mo pa? Nakakarindi na! Ang dapat sa'yo mamatay! Aray! Tama na, Fredo! Nasasaktan ako! Bitawan mo ang leeg ko! Hindi ako makahinga! Sawang-sawa na ako sa pagbubunganga mo! Patatahimikin na kitang hayop ka! Uag! Tama na! Itay! Tama na po! Bitawan niyo si Inay! Huwag kang makialam dito! Sawang-sawa na ako sa panunumbat mo sa akin ang naging kasalanan ko. Anak natin si Bunso at yan ang palagi mong isisiksik sa kukote mo. At wag mo rin akong pinangungunahan dahil asawa lang kita. Nakikinabang ka naman sa mga pinapanalunan ko sa sugal, pero hindi ka marunong makontento. Wag! Sinabi ng tama na! Ano ba? Bitawan mo ang nanay ko! Hinawi ni Hari ang kanyang ama. Natumba ang lalaki. Agad namang niyakap ng binata ang kanyang ina. Dahil sa nangyaring iyon ay mas lalong sumiklab ang tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Pagtayo ni Mang Fredo ay muli sana nitong susugurin ng kanyang asawa pero mahigpit na hinawakan ng anak ang kanyang bisig. Punong-puno ng tapang nitong pinigil ang pagwawala ng ama. Tumigil ka na! Huwag mo nang saktan si nanay! Dagdag pa niya. Nanginginig ang kanyang boses ngunit matatag. Sa sandaling iyon ay naging tila isang matibay na kalasag si Hari para sa kanyang ina na handang ipagtanggol ito. Pagsabihan mo yung nanay mo! Itigil na niya ang pagbubunganga niya dahil naririndi na ako! Ipapauna ko na sa inyong dalawa na di ako mangingimig saktan siya ulit, lalo na kapag di niya inalagaan ng mabuti si Bunso.
At kung hindi pa rin siya matitinag, ay kukuha na ako ng isang yaya na papalit sa kanya bilang magiging tagapag-alaga. Palalayasin ko yan! Pustahan tayo! Oo, tama na. Ako nang bahala dito. Pagkaalis ng ama ay agad niyang tinulungang makaupo ang kanyang ina sa sofa. Inalalayan niya yun dahil nang hina ito sa ginawang pananakal ng kanyang ama. Hindi maipaliwanag ni Hari kung bakit palaging dapat ay napupunta sa pananakit ang kanilang pag-aaway, gayong tungkol lamang sa bunso at sa sugal ang kanilang palaging pinag-aawayan. Halos araw-araw na nabubugbog ang kanyang ina. Alam niyang bunga ng isang pagkakamali ang kanyang kapatid. Pero alam niyang di naman talaga iba ang turing ng kanyang ina sa bunso. Alam ni Hari na mahal ng kanyang ina ito. Dahil kaya ito umaalis ng kanilang bahay at iniiwan si bunso sa kanya ay dahil palihim na nakikipaglabada ang kanyang ina sa kabilang baryo para lang may maipangbili ng gatas ng bata. Halos magdadalawang taon na itong ginagawa ng kanyang nanay. Wala naman kasing permanenteng trabaho ang kanyang asawa at di naman sapat ang ibinibigay nitong pera para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kinakailangan pang ang tumigil sa pag-aaral si Hari upang mabawasan na ang kanilang mga gastusin. Madalas kasing ang pera ng ama ay napupunta lang halos sa pambili ng alak, sigarilyo at sa sugal. Hari, anak, kailangan nating mag-usap. Ano yun, Nay? Anak, di ko na kayang pakisamahan ng tatay mo. Sobra na yung sakit, takot, lahat ng ito. Ayoko na, anak. Nay, anong ibig mong sabihin? Anak, gusto ko nang sumuko. Hindi ko na kayang tiisin ang ginagawa ng tatay mo. Hindi ito ang buhay na gusto ko para sa atin. Nay, huwag kang susuko. Nandito ako. Gagawin kong lahat para maprotektahan ka. Hari, alam kong ginagawa mong lahat para sa akin. Pero hindi ko gustong makita kang nasasaktan at natatakot araw-araw. Kailangan nating isipin ang kinabukasan mo. Huwag na po ninyo akong alalahanin, Nay. Si tatay magbabago din yan. Sundin na lang natin siya at sakyan sa mga gusto niya. Hayaan na lang po natin. Importante buo tayong pamilya. Mas gusto ko po yun. Pero anak... Huwag na po kayong umiyak. Tama na po. Maayos din po ang lahat. Teka, putok ang labi niyo ha. Diyan lang po kayo ha, at ikukuha ko kayo ng gamot. Nagmamadaling tinungo ni Hari ang kabinet na pag-aari ng kanyang ina. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagakbang sa loob ng kwarto dahil mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid sa crib nito. Lingid sa kaalaman na mag-asawa ay may namumuong galit sa puso ni Hari para sa kanyang kapatid. Dahil naisip niyang mula nang dumating ito sa buhay nila ay doon nagsimula ang lahat ng di pagkakaunawaan ng kanilang mga magulang. Doon na rin nagsimulang nawala sa kanila ang lahat. Nang makuha niya ang gamot ay dahan-dahan ulit siyang lumabas ng silid. Naabutan niyang ina na lumuluha pa rin. Hindi niya maiwasan ang di maawa sa naging kalagayan ng kanyang ina. Magulo ang buhok nito. Maraming pasa at sugat sa katawan. Mugto ang mga mata. Nay, gamutin na po natin ha. Konting tiis lang. Medyo mahapdi po ito. Dahan-dahan lang anak. Medyo mahapdi nga. Sus, yung sakit nga na binibigay sa ni tatay nagagawa mong tiisin. Ito pa kayang gamot na para naman sa paggaling mo? Kumain na ho ba kayo? Hindi pa anak Kanina kasi gusto ko sanang umextra doon kina Manang Tere para makitinda ng mga inilalako niyang puto at kakanin. Kaso naubusan na raw. Nakuha na nung si Vina at nailako na lahat kaya wala ding nangyari sa lakad ko. Tapos itong amo ko sa kabilang baryo hindi pa naman ako pinatatawag para maglaba. Balita ko, magbabakasyon sila sa ibang bansa. Paano na po ang kita ninyo? Ganito, wala. Nga. Nakakainis naman kasi ang Vina na yan Kung bakit kasi alam naman niyang kakaunti na lang ang kinikita niyo sa pakikipagporsyentuhan sa pagtitinda, ihahatian pa kayo. Paepal din kasi yung babaeng yun Ewan ko kung anong problema sa inyo. Parang nananadya lang kaya. Hayaan mo na. Bahala na ang ating Panginoon sa akin. Wala naman sigurong intensyon na masama si Vina. Huwag ka nang mag-alala, anak. Kumain na kayo. Huwag
niyong pababayaan ang sarili niyo. Kapag nagkasakit kayo, paano na? Oo anak, huwag ka na mag-alala sa akin. Ang ipinag-aalala ko lang, baka maisipan ng iyong ama na bumalik at maabutan niyang wala tayong sinaing. Ay nako, malilinti ka na naman tayo sa kanya. Huwag niyo nang alalahanin yun. Mas mainam pa nga sigurong makita niyang wala ng bigas eh. Baka sakaling makonsensya naman at magbigay sa inyo ng pera. Ay, sana nga anak. Nay, smile naman dyan oh. Bahala kayo. Nakakapangit kaya ang palaging nakasimangot at umiiyak. Ang ganda-ganda niyo eh. Lalo kapag nakasmile kayo. Biglang napangiti ang kanyang ina sa ginawa niyang pagbibiro dito. Ngunit hindi pa man nagtatagal, ay parang nagdilang anghel ang ginang nang biglang bumalik sa kanilang bahay ang kanyang malupit na asawa. Diretso nitong tinungo ang kanilang kusina. Pamaya-maya pa'y narinig na nila ang malalakas na kalampag ng kaldero. Biglang sumulpot sa harap nila ang lalaki at bigla na lamang namato ng mga pinggan at iba pang gamit sa kusina. Natamaan sa kanyang braso si Hari. Dahil sa gulat ay biglang napatayo ang binata at di sinasadyang naikuyom nito ang kanyang mga palad. Nang lilisik ang mga mata nitong tinitigan ang nagwawalang ama. Anong klaseng buhay ito? 10:00 na ng tanghali, wala ka pa rin sinaing na babae ka? Naubos na kasi ang ipon ko sa kabibili ng gatas ng anak mo. Wala na akong maipambili ng gatas. Eh di dapat ay ginawan mo ng paraan, tanga! Ginawan ko naman ang paraan. Maaga pa nga lang ay nagpunta na ako sa tindahan ni na Aling Berta para mangutang. Maski 1 kilong bigas lang. Pero ayaw naman nila akong pautangin dahil sobrang maaga pa raw. Malas daw yun sa negosyo nila. Eh, leche ka! Bakit yan lang ba ang tindahan? Ang hirap sa'yo, puro kang awa eh. Kung ginagawan mo sana ng paraan, eh di kumakain na ako ngayon. Ayos ka lang ba, inay? Napatayo si Minda at pinulot ang mga nagkalat na kaldero at sinenyasan ng anak na noon ay madilim na ang anyo. Pinipigilan nito ang matinding galit na kanyang nararamdaman para sa kanyang ama. Aba talagang, ano ba yung ginagawa mo, Minda? Tumayo ka na dyan at magdilihensya ka na ng bigas bago ko pa ulit basagin yung pagmumukha mo! Oo, Fredo. Maghahanap na. Halika ang babae ka. Kanino mo pa talaga sinusubukan ng pasensya ko eh? Aray, bitawan mo ang buhok ko. Nasasaktan ako. Bakit na naman ba? Aalis na nga eh. Bakit kailangan mo pa ulit akong saktan? Manalamin ka nga, ipokrita. Tignan mo nga yung ayos mo. Lalabas ka ng ganyan? Eh para kang ginahasa ng halos 10 lalaki dahil dyan sa itsura mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Nakakahiya talaga na ikaw ang napangasawa ko eh. Pweh! Aray, tama na. Bitawan mo ng buhok ko. Ano ba? Huwag ka nang lumabas. Nagbago na ang isip ko. Nawalan na ako ng gana dahil sa pagmumukha mo. Kitang-kita ni Hari ang naging kawalang hiyaan ng kanyang ama. Bago ito muling umalis ay nakita niyang sinuntok pa nito ang kanyang ina. Nanginginig na siya dahil sa labis na pagtitimpi at galit. Gusto niya itong sugurin at labanan ngunit alam niyang kailanman ay di siya uubra sa lakas ng kanyang ama. Tsamba lang ang bigla niyang pagkakahila sa ama dala marahil ng kanyang adrenaline rush kaya napatumba niya ito nang di sinasadya. Ngunit kung sa suntukan ay alam niyang dehado siya kapag nagkataon. Malaki ang kanyang ama at sa kabila ng kanyang edad ay matikas pa rin ito at matipuno. Malalakas pa rin ang kanyang mga kamao. Kaya wala pa rin siyang magawa kundi ang maupo sa sahig at sumandal sa may pinto para muling lumuha at maawa sa ina. Mahal na mahal niya si Aling Minda. Maski alam niyang hindi rin siya ang totoong ina nito tulad ng sanggol na nakatulog sa krib. Ayon sa kwento ng kanilang mga kapitbahay, ay anak siya ng naging kasintahan ni Mang Fredo na mula sa ibang lugar. 14 na taong gulang pa lang daw ang kanyang ina nang dinala siya nito sa sinapupunan. Maagang nabuntis at aksidente lamang ang pagkakabuo. Hindi yun pinlano ng dalawang magkasintahan. Ang sabi pa ng ilan ay may planong umanong ipalaglag ang sanggol pero hindi lang pumayag si Mang Fredo at sinabing kukunin nito ang bata pagkatapos manganak ng totoong ina. 1 taon pa lamang siya noon nang magpakasal ang kanyang nanay Minda at ang kanyang ama. Ito na ang nagpalaki sa kanya at itinuring siyang isang tunay na anak.
Malaki ang utang na loob niya kay Aling Minda. Kaya naman nagkaroon na ng puwang sa puso niya ang kanyang pangalawang ina upang mas mahalin niya ito kaysa sa tunay na inang nagluwal sa kanya na basta na lamang siyang iniwan sa harap ng bahay ng ama na parang isang tuta. Dahan-dahan niyang binuksan ulit ang pintuang iyon at sumilip ng bahagya sa siwang ng pinto na may siradura. At nang masiguro na wala na ang ama, ay saka lamang siya lumabas. Unti-unti ay tinungo niya ang kusina. Naabutan niya muli doon ang ina na nakaupo at tulala habang ang mga kamay ay nakapangibabaw sa kanyang ulo. Masakit ho ba ang ulo niyo? Nako, hindi naman anak. Ayos lang ako. Mabuti pa ay umutang na lamang ako ng bigas sa ibang tindahan para maimakain ka. Tumayo ang kanyang ina. Subalit muntik itong matumba ng mabilis na tumayo. Kaya alam ni Hari na nagsisinungaling lang ito sa kanya. Sa palagay niya ay iniinda pa rin ito ang posibleng pananakit ng sikmura dahil sa suntok ng kanyang asawa. Nay, huwag na ho kayong mag-abala. Meron pa namang mga saging dyan eh. Inaani ko kanina sa bakuran galing sa tanim natin. Itinago ko lang sandali sa may likod. Yun na lang munang kainin natin. Bakit mo naman naisipang itago? Ayoko lang po na maulit yung nakaraan na imbis na kainin natin, kinuha ni tatay at ibinenta sa kapitbahay para pandagdag sa kanyang pagsusugal. Mabuti nga umalis na eh. Makakakain na tayo, Nay. Di mo na kailangan lumabas ngayon para mangutang. Marami-rami yun. Yung iba pwede nating ilagat, isawsaw sa ginamos. Di ba paborito mo yun? Salamat, anak. Ang inaalala ko lang naman talaga palagi ay baka kasi kapag nalilipasan ka ng gutom, baka ikaw naman ang magkasakit. Ayokong magka-ulcer ka, anak. Mahirap na. Bumuntong hininga na lamang siya sa sinabing yun ng kanyang ina, habang nakasandal sa gilid ng upuang yari sa tabla ng kahoy. Kitang-kita niya ang tahimik nitong paghikbi dahil sa labis na kalungkutan. Kinapa niyang sariling bulsa at iniabot niya dito ang nagkakahalaga ng 100. Ipon niya yon sa mga sukli sa pagbili ng mga gatas para sa kapatid. 2 kilo rin ng bigas ang mabibili nun at ang matitira naman ay pwede nang sa ulam na tuyo. Heto, Nay, munti ko na palang makalimutan. May naipon po pala akong 100. Gamitin niyo bukas para may pambili tayo ng bigas. Hindi, anak. Pera mo yan eh. Sa'yo yan. Si Nanay talaga oh. Sige na, kunin niyo na. At magmula pala ngayon, susubukan kong ako naman ang maghahanap ng trabaho para hindi na kayo lumalabas ng bahay. Baka kasi totohanin ni Itay yung pangunguhan ng yaya. Naniniwala ka naman dun sa ama mong pulpol. Pangkain nga natin hindi niya maibigay. Pambayad pa kaya sa yaya? Kung sa bagay. Sige, teka lang ha. At kukunin ko lang ho yung saging. Unahin na lang natin kainin yung mga hinog na. Masarap yun kasi nahinog sa puno. Antay lang ho kayo dyan ha. Umalis na si Hari. Naiwang mag-isang ginang sa kusina at doon ay muling sinariwa ang dating buhay nilang mag-asawa noong halos nagsisimula pa lamang sila. Noon ay maalwa ng buhay ni Minda at Fredo. Hindi sila kinakapos at ang bawat araw ay puno ng kasaganaan. Maraming taon din nilang tinamasa ang yamang namana ni Minda sa kanyang mga magulang. Mula sa isang may kayang angkan si Minda, kaya kung tutuusin ay napakaswerteng lalaki sana ni Fredo dahil minahal siya ng babae maski magkaiba sila ng antas ng pamumuhay. Noon ay mayroon silang magarang bahay, maginhawang pamumuhay at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang matutong magsugal si Fredo mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Sa unay tila aliwan lamang ito, ngunit unti-unti nahulog siya sa patibong ng bisyo. Paunti-unti nauubos ang kanilang ipon at ari-arian. Ang mga dating palamuti sa kanilang tahanan, ang kanilang kotse at maging ang kanilang mga alahas, lahat ng ito'y unti-unting nawala na isang laon na ipagbili upang tustusan ang pagsusugal ni Fredo. Dumating ang araw na ang dating marangyang pamumuhay ay naging isang mapait na alaala na lamang. Ang kanilang malawak na lupain, ang magandang bahay at ang kanilang mga negosyo, lahat ng ito'y naglaho. Ang tanging naiwan sa kanila ay ang dating bahay ng kanilang katulong,
Isang maliit na bahay na ngayon ay nagsilbing kanilang tahanan. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang makitang pabalik na ang kanyang anak buhat ng isang bulig ng saging. Wow, ang dami pala niyan, Hari. At mukhang masasarap. Abay, opo naman. Oh, halina kayo, kain na tayo. Para mamaya itatago ko na ito sa silid ko para hindi na makita ni tatay. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng pagtitiis, ay nakakain na rin ang mag-ina. Tahimik silang nagsalo sa pagkaing biyaya mula sa kanilang mga pananim. Habang kumakain ay panandali ang nawala ang kanilang mga problema. Alam nyo, Nay, kung sakali man na kumuha ng yaya si tatay, hindi ko aayaan na paalisin kayo rito. Ay, huwag kang mag-alala. Wala talaga yung pera pampasweldo ng yaya. Huwag kang nagpapapaniwala sa mayabang na yun. Mukha po kasi talaga siyang seryoso nung sinabi niya yun eh. Pero di ba sinabi din naman niya kanina na di tayo pwedeng umalis? Ibig sabihin, ayaw niya tayong umalis. Magkaiba po kasi yun, Nay. Yung una, ikaw yung gustong umalis. Ayaw niya ng ganun kasi siya yung mapapahiya sa tao. Ayaw niyang pagchismisan siyang iniwanan ng asawa. Pero kung siya magpapalaya sa'yo, ibang usapan na yun. Ganun ba, anak? Ibibili ko na pala yung pera natin ng bigas para may panghapunan tayo mamaya. Bukas na lang ako lalabas para dumiskarte naman ang kakainin natin para bukas. Akala ko ba sapat na itong saging sa atin? Baka bumalik na yung kupal kong tatay eh. Magwala na naman pag walang sinaing. Kayo na naman ang kawawa. Oo, sige, bilisan mo ha. Bumalik ka agad. Diyan lang ho ako kina Aling Berta, Nay. Malapit lang naman yun eh, kaya makakabalik po ako kaagad. Mabilis na lumabas ng bahay si Hari. Malalaki ang kanyang naging hakbang dahil tulad ng sabi ng kanyang ina, ay kailangan niyang makabalik kaagad ng kanilang tahanan. Tinungo niya ang tindahan ni Aling Berta na siyang pinakamalapit na tindahan sa kanila. Nang makarating siya doon ay naratnan niyang nag-uusap-usap ang mga kapitbahay nilang tsismosa. Seryoso ang mga mukha nila habang pinag-uusapan ng isang bagay. Ngunit nang makalapit sa kanila ang binata, ay bigla silang huminto sa pagsasalita. Ang ibang mga usisero at usisera ay biglang nagsialisa na parabang nahihiya o natatakot. Alam ni Hari na sila na naman ang nagiging pananghalian ng mga ito, subalit hindi na lamang niya yun pinansin. Sa isip niya ay mas marami pa siyang dapat na intindihin kaysa bigyan ng oras ang mga taong walang magawa sa buhay. Aling Berta, pabili nga po ng 2 kilong bigas. Mabilis namang nagtakal ng mga binili si Aling Berta. Ngunit ilang beses din niyang nahuli itong palihim na sumusulyap sa kanya. Tila may gustong sabihin ngunit nag-aatubili. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang alinlangan at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali habang abala sa pagbibilang at pagtimbang. Nang iabot nito ang sukli sa kanya, ay sobra pa at kinailangan pa niyang itama. Naramdaman ni Hari na tensyonado ang tindera. Napaisip si Hari sa kung ano ang dahilan ng kakaibang ikinikilos ni Aling Berta. Aling Berta, may problema po ba? Parang may gusto po kayong sabihin sa akin ah. Kumamot mula sa kanyang ulo ang matanda, saka pabulong na nagkwento sa kanya ng tungkol sa kanyang ama. Sinabi nito na naging mainit umano sa mga naging usap-usapan ang pagkapanalo sa sugal ng kanilang ama. Malaki daw ang perang napanalunan nito at nabili ulit ang dating bahay. At doon pansamantalang naninirahan ng lalaki lalo na sa gabi. Parang imposible naman po yan. Ni wala ngang maisustento sa amin ang tatay ko eh. Tapos mabibili pa niya pabalik yung bahay namin dati? Alam mo kasi iho, marami na ako suki dito na nagpatotoo. At isa pa sinabi nilang ginawang pasugalan ng tatay mo ang bahay na yon. Sigurado ho ba kayo sa chismis na yan? Hindi ko pa naman nakita sa mismo mata ko. Pero sa tuwing may bibili sa akin ay gano'n na nga ang sinasabi. Madami nga sa mga kabarangay natin ang nagsasabi na bakit kayo nagtitiis sa malit na bahay na yan gayong marangya ang buhay ng iyong ama. Marami ang naaawa sa nanay mo kasi hindi naman lingid sa amin na binubugbog ng predo na yon ang nanay mo. Ayos naman ho kami ni nanay. O sige ho, Aling Berta. Salamat po dito. Alis na po ako. Hindi muna umuwi si Hari.
Nais niyang alamin ang sikreto ng kanyang ama na sinasabi ng tindera na may marangyang buhay nga ito. Gusto niyang makasiguro na totoo yun bago sabihin sa kanyang ina. Lumakad siya sa lugar kung saan ang lokasyon ng dati nilang bahay. Habang naglalakad ay pilit iniisip ng binata kung paanong natatago ng kanyang ama ang ganoong bagay. Kung totoo man ang lahat ng mga sinasabi ng tao, ay paano nito nagagawang mabuhay ng marangya habang ang pamilya ay naghihirap? Umuuwi pa ito para mambugbog. Yun naman pala ay may pera ito at kayang-kayang bumili ng pagkain kung sakali man. Hindi niya alam ang dahilan ng iginagawi ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay narating na niya ang bahay. Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Nakita niya ang ilang kotse na nakaparada sa harap ng bahay na yun. Lumapit siya dito pero ikinubli ang kanyang sarili upang hindi siya makita ng kanyang ama. Kumusta ang kitaan sa mesang ito? Nakita ni Hari na ilang piraso na rin ang mesang kinauupuan ng mga taong mukha namang disente dahil sa ayos ng kanilang mga damit. Ang buong bakuran at maging sa loob ng bahay ay ginawa na ring kasa ng sugal ng kanyang ama. Agad kumunot ang noo niya nang makitang may malaking halaga ng pera sa kamay ng kanyang ama na binibilang-bilang nito. Agad nagpanting ang kanyang mga tenga nang mapansin ang ngiting tagumpay ng ama. Dahil doon ay di na niya napigilan ng sariling sitahin ang kanyang ama. Anong ibig sabihin nito, Tay? Anong ginagawa mo rito? Akala nyo hindi ko malalaman ang ginagawa nyo? Ano to? Magsalita kayo! Huwag kang mag-eskandalo dito. Mamalasin tong negosyo ko. Halika sa loob ng bahay. Doon tayo sa opisina mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sinungaling ka? Niloloko mo ang nanay ko! Sinabi nang tumigil ka eh. Halika mag-usap tayo sa loob. Bitawan yung braso ko, nasasaktan ako! Wala nang nagawa si Hari nang kalad ka rin siya ng ama papunta sa itinuturo nitong opisina. Pagpasok nila sa loob, bumulaga sa kanya si Vina, abala sa pagbibilang ng maraming salapi. Nabigla si Hari. Hindi niya inaasahan na makita ang kinaiinisang babae sa loob ng opisina ng ama. Tinignan niya ng masama ang dalawa, puno ng pagtataka at pagkadismaya. Bakit narito ang babaeng yan? Anong ibig sabihin nito, Tay? Huwag kang mag-alsa boses. Nakakahiya dito kay Vina. Nahihiya kayo dyan? Samantalang sa nanay ko, kung mambugbog kayo, hindi kayo nahihiya? Ano tong mga to? Nagpapakasasa kayo sa karangyaan samantalang pambili lang ng gatas at vitamins ng bunso, hindi ka makapagbigay? Anong klaseng padre di pamilya kayo? Iayos mo yung pananalita mo, ha? Hindi ko nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Sasabihin ko rin naman to sa inyo eh. Ang totoo niyan, kanina sasabihin ko na talaga. Kaso nainis lang ako sa nanay mo dahil masyadong matigas ang ulo. Ayaw niya ako sundin. Kaya hindi ko napigilan ang sarili kong saktan siya para matuto. Nakakainis na eh. Talaga? O binubugbog mo siya kasi gusto mong pagtakpan yung mga ginagawa mo? Itong babaeng to. Anong meron kayo? Naku, Hari tigil-tigilan mo yung pagbibintang. Nagkakamali ka sa inaakala mo. Hindi ako kabit ng tatay mo kung yan ang pinupunto mo. Ano nga ang ginagawa mo dito? Talagang ang init ng ulo mo sa akin, no? Akala mo hindi ko alam? Kaya ako nandito ay dahil kinausap ako ng tatay mo na pumasok at maging yaya ng kapatid mo. Kaya huwag ka mag-alala. Makakasama mo na ako araw-araw. Yaya? Hindi kailangan ng yaya ni Bunso. Huwag na huwag kang tutungtong sa bahay namin dahil hindi ka bagay doon. Nagulat si Hari nang biglang maramdaman niya ang pagdapo ng isang malakas na sampal galing sa kanyang ama. Napatitig siya dito ng matagal sa mukha ng galit na ama. Pati ba akong anak mo, bubugbugin mo na? Dahil lang sa babaeng to? Hindi ko gustong saktan ka pero hindi tama na nang babastos ka na mas nakakatanda sa'yo. Yan ba ang itinuturo sa'yo ng nanay mo? Matuto kang rumispeto! Ang respeto ibinibigay yan sa mga taong karapat-dapat. Hindi sa lintana yan! Aba, sasampalin mo ko ulit? Sige, tuloy mo! Tama na yan, Fredo. Huwag mo siyang saktan. Huwag kang makialam dito. Away ng pamilya to, wala kang karapatan dito! Hala, ikaw na nga ang pinagtatanggol eh. Ano ba yan? Inalis niya ang pansin sa kinaiinisang babae at muling ibinaling ang paningin sa kanyang ama.
Nangilid ang luha niya sa isiping maski siya ay nakaya ng pagbuhatan ng kamay nito dahil sa babae. Kasabay pang sakit sa katotohanang niloloko nito ang kanyang ina na walang kaalam-alam sa totoong nangyayari. Ang totoo, ang bahay na iyon ay dating pagmamay-ari ng kanyang ina na namana nito sa kanyang mga magulang. Marahil ay hindi naman talaga naibenta ng ama ang ari-ariang yun, kundi nais lamang maikubli sa asawa ang planong pagpapatayo nito ng sarili nitong pasugalan. Dahil numero 1 talagang hindi sasang-ayon ng ina sa ganong klase ng negosyo. Napagtanto niyang matagal na silang niloloko ng kanyang ama. Kaya ayaw niyang lumalabas si Minda ay upang hindi nito mabalitaan o malaman ng ganon niyang gawain. Isang beses pa na dumapo ang kamay niyo sa mukha o katawan ko, baka makalimutan kong ama kita. Bumatapang ka na, ha? Anong pinagmamalaki mo, ha? Baka nakakalimutan mong anak lang kita. Huwag mo akong pinagbabantaan ng ganyan. Oo, anak mo lang ako. Pero ama lang din naman kita. Tumigil ka na. Huwag mo sinasagot-sagot ng ganyan ng tatay mo. Masama yan, iho. Tumahimik ka. Wala akong pakialam sa komento mo. Yan bang hindi mo masasaktan? Bastos! Alamin mo ang lugar mo, ha, bago ka magmalaki sa akin. Pero hanggat nasa poder kita, matuto kang rumespeto sa ayaw at sa gusto mo. Kung naging mabuting ama at asawa ka lang din naman sana, di wala ka sanang bastos na anak. Kailangan tumalaman ni inay. Dadaling ko siya dito sa bahay niya. Sandali, mag-usap muna tayo, anak. Baka pwedeng ako na lang magsabi nito sa nanay mo. Gagawin ko kung anong gusto ko. Mabilis ang naging mga hakbang ng binata pauwi sa kanyang ina. Habang nasa daan ay hindi maipaliwanag ni Hari kung saan niya hinugot ang lakas ng loob para sagot-sagutin ang kanyang ama. Naisip din niya maya-maya na baka dahil sa presensya ni Vina ay kaya siya nagkaganon. Mabigat talaga ang loob niya sa babaeng yun at mas lalo pa siyang nainis dahil pakiramdam niya ay pinagtataksila ni Mang Fredo ang kanyang asawa nang dahil lamang sa babaeng yun. Mabibigat ang mga hakbang niyang pumasok sa kanilang bahay. Mabuti naman at dumating ka na. Akala ko diyan ka lamang kay Aling Berta bibili ng bigas. Bakit ang tagal mo naman yata? May pinuntahan po kasi akong importanteng lugar. At may nalaman ako, Nay. Huwag po sana kayong magugulat. Bakit? Ano yun? Teka, ba't namumulay ang pisngi mo saka bitakan labi mo? Napaaway ka ba? Sinong may gawaan yan sa'yo? Hayaan niyo na po yan. Mas mahalaga po ang ibabalita ko sa inyo. Nay, yung bahay niyo, nabawi na ni tatay. At pinalilipat na po tayo ni tatay doon. Talaga ba? Paano nangyari yun? Nanalo daw po ulit sa sugal. Kaya yun, naibalik sa kanya yung bahay ninyo. Nay, doon na ulit tayo titira. Magiging maginhawa na ulit ang pagtulog nyo. Hindi na natin kailangan magtiis dito. Anak, totoo bang ang itay mo ang nagpapapunta sa atin doon? Baka kasi... Oo nga po, kaya mag-impake na tayo. Lilipat na tayo sa dati nating bahay. Samantala, habang masayang nag-iimpake at nag-aayos ng mga gamit ang mag-iina, hindi naman mapakali si Vina sa malaking bahay. Panay ang parinig nito kay Mang Fredo na dapat hiwalayan na nito ang asawa niyang si Aling Minda. Matagal na niyang sinusulsulan ng lalaki pero hindi pa rin ito magawang hiwalayan ng kanyang asawa. Madalas pa nga ay naiirita pa ang lalaki kay Vina. Paano yan? Natitiyak kong pupunta na rito si Minda. Bakit kasi ayaw mo pang i-dispatch ang babaeng yun? Tumigil ka! Pwede ba tigilan mo ako sa kagaganyan mo? Asawa ko si Minda at hindi basta-basta ang sinasabi mong i-dispatch ako ang asawa ko. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Vina? Kung papupuntahin mo dito ang babaeng yun, ano pang magiging silbi ko dito? Ano, pang display lang sa mga kliyente mo? Ano ba kasi ang akala mo? Hindi ba't ikaw ang lumapit sa akin para maging yaya ng anak ko? Alam mo ang dahilan ko. Kaya huwag kang kupal pag ako ang kausap mo. Ikaw ang mag-iingat sa mga ikinikilos mo, Vina. Umayos ka kapag narito na si Minda. Alamin mo kung saan ang lugar mo. Huwag niyo akong bibigyan ng sakit ng ulo dahil kung hindi... Tigilan mo ang kababanta sa akin. Hindi yan uubra sa pagkababae ko. Ikaw at sila ang mag-ingat sa akin kaya wag mo akong gagalitin. Tumahimik ka! Magpasalamat ka na lang at tinanggap kita sa pamamahay ko. O edi salamat. Tumahimik na ang babae at lumabas na ng opisina ni Fredo.
Hinarap nito ang mga naglalaro ng sugal at doon itinuon ang pansin hanggang sa dumating na nga ang mag-iina. Masama ang loob niya na maski ano ang gawin niya ay hindi pa rin niya talaga mapasunod ang kanyang amo sa kanyang mga plano. Gusto niyang hiwalayan na ng tuluyan ni Fredo ang asawa nito dahil noon pa man ay matagal na niyang gusto ang lalaki. Ilang sandali nga ay nakita na niyang papasok na ng tarangkahan ng babaeng labis niyang kinamumuhian. Narito na tayo, inay. Bakit parang ang ingay? Marami ang tao? Negosyo po ng itayan, inay. Mabuti nang nandito tayo para hindi na po tayo mahirapan sa bahay. Anong ginawa nila dito sa bahay ko? Bakit ganito? Bakit ginawa nilang pasugalan? Fredo, ano to? Huwag mo lakasan ang boses mo. Mapapahamak tayo pag nagkagulo dito. Mga bigating tao yung mga yan. At hindi basta-basta kaya umayos ka. Saka, baka nakakalimutan mo, Minda. Mag-asawa tayo. Kaya kung ano ang pagmamay-ari mo, ay akin din. Magandang tanghali, Minda. Vina, anong ginagawa mo dito? Yan pa sana ang isa kong sasabihin sa'yo. Mula ngayon ay kasama na natin sa bahay na ito si Vina. Siya ang kinuha kong yaya ng bunso ko. Hindi ako makakapayag. Bakit hindi mo ito agad sinabi sa akin? Dinala mo pa ako rito, Hari. Kung ayaw mo, edi wag mo. Ganun kasimple. Bakit ba ginagawa mo ito sa akin? Hindi ka naman ganyan dati. Lahat ng tao nagbabago, Minda. Wag mo nang pagtakhan kung ganito na ako sa'yo ngayon. Saka, wala ka namang ipagmamalaki sa akin eh. Lalo't hindi mo naman ako nabigyan ng anak. Isa kang inutil na asawa. Tay, sumusobra na po kayo ah. Hindi man siya nagkaroon ng anak, naging mabuting asawa naman siya sa inyo at nanay sa amin. Kaya wag niyo naman siyang pagsalitaan ng ganyan. Pumasok na kayo sa loob. Iusin niyo ang mga gamit niyo sa dati niyong silid. Magpasalamat na lang kayo at naibalik na sa atin tong bahay. Sa susunod naman ay ang ating negosyo o mga sasakyan at alahas ang ibabalik ko sa iyo, Minda. Kaya manahimik ka na lang. Magbulag-bulagan ka sa mga makikita mo sa bahay na ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige na! Mabilis na binitbit ni Minda ang kanilang mga gamit at diretsyong tinungo ang kanilang silid. Gayon din naman ang ginawa ni Hari. Sumunod ito sa kanyang ina habang bitbit ang 2 taong gulang na kapatid. Nay, umalis na ho tayo dito. Okay na po sa akin na maghiwalay na kayo ni Itay. Hindi pwede, anak. Dati, gusto ko na talagang makipaghiwalay sa tatay mo. Kaso ngayon ay hindi na. Hindi na lamang dahil sa ayaw kong lumaki kayong walang buong pamilya, kundi dahil ayaw kong magpakasasa ang ibang tao sa pag-aari ko. Ang bahay na ito ay akin at magiging iyo kapag wala na ako. Hindi ko hahayaan na ang Vina na yon ang magre-reyna-reynahan sa bahay na ito. Alam niyo po? Hindi naman ako manhid para hindi ko mahalata na may kakaibang ugnayan ng tatay mo at ang babaeng yun, anak. Hari. Tama na po. Huwag niyo nang iyakan ng lalaking yun. Ang mabuti pa mag-isip tayo ng paraan kung paano mapapalayas ang babaeng yun dito sa bahay. Oo, anak. Gagawa ako ng paraan para mapalayas ang Vina na yan. Hindi ko gusto na palagi ko siyang nakikita sa harapan ko. Kinagabihan sa una nilang gabi sa dating bahay ay nanibago pa si Minda. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aayos ng kanilang mga gamit, sa wakas ay nahiga na sila upang makapagpahinga. Katabi nito ang bunso sa pagtulog. Habang tahimik na natutulog ang lahat, si Minda naman ay hindi mapakali. Parang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Maya-maya, habang nag-aagaw tulog siya, nakarinig si Minda ng mga yabag na tila nagmumula sa kanilang bubong. Sa una, inisip niyang baka pusa lang iyon o kaya naman ay mga sanga ng puno na sumasayad sa kanilang bubungan. Ngunit habang tumatagal, parang nagiging mas malinaw ang mga yabag at tila naglalakad talaga ang isang nilalang sa itaas ng kanilang bahay. Sinubukan niyang baliwalain ito at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit bigla niyang naamoy ang isang mabahong amoy na parang nabubulok na laman. Bumangon si Minda mula sa kanyang pagkakahiga
at hinanap ang pinagmumula ng amoy. Nilibot niya ang kanilang silid ngunit wala siyang makita. Pakiramdam niya ay may kakaibang presensya sa paligid. Isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Habang palapit na ang madaling araw, mas lalo pang lumakas ang kanyang kaba. Parang nararamdaman niyang may nagmamasid sa kanila. Bumalik siya sa kanyang higaan ngunit hindi siya nakatulog ng mahimbing. Sa bawat galaw at tunog, gising na gising ang kanyang diwa. Nagbabantay sa anumang kakaibang mangyayari. Nang sumapit ang umaga, kinausap niya si Mang Fredo tungkol sa kanyang naramdaman. Sinabi niya ang tungkol sa mga yabag sa bubong at ang mabahong amoy na tila nagpaparamdam na isang aswang. Nagpapatawa ka ba, Minda? Anong aswang ang sinasabi mo? At bakit naman nila tayo aaswangin? Abay malay ko, kung sino-sino kasing tao ang pinapapasok mo sa bahay natin eh. Kaya lapitin na ng mga demonyo. Ang aga-aga, Minda. Baka pwedeng manahimik ka muna. Magandang umaga sa mga mababait kong amo. Heto ng pagkain nyo, sinigang na baboy. Yan. Talaga namang buenas ang araw kapag may masarap na pagkain. Salamat dito, Vina, ha? Mabuti ka pa't marami kang alam na lutuin. Di tulad ng asawa ko. Humigop ito ng sabaw na tila walang pakialam sa sinabi niya tungkol sa kanyang asawa. Nakita ni Minda na sobrang magana nga ang kanyang asawa sa inihandang pagkain ni Vina. Bakit bang sa sarap ng niluluto mong ulam? Ano bang sekreto mo at nang maipaturo ko rin kay Minda? Nako, akin lang ang sikretong yan. Hindi ko pwedeng sabihin kasi gusto ko ako ang palaging magluluto sa'yo. Sa inyo pala. Dahil sa mga narinig ay nawala na siya ng ganang kumain. Hindi niya maintindihan ng kanyang asawa kung paano nga ba nito nasabing masarap ang pagkaing inihain sa kanya. Mukhang ang durug-durug ang karne. Marahil ay na-overcook kaya alam niyang hindi naman siguro ganun kasarap. Tumayo siya at tinalikuran ang asawa. Kumuha na lamang siya ng mansanas na nasa lamesa at tahimik na umalis pabalik sa kanyang silid. Habang naglalakad siya, naririnig niya ang mga bulong-bulungan mula sa kanyang asawa. Naroon na naman ang pangiinsulto, mga salitang tila punyal na tumatagos sa kanyang puso. Sinabi ng kanyang asawa na hindi siya marunong magluto at mas higit pa na mahusay si Vina kesa sa kanya. Pagdating sa kanyang silid, naupo siya sa gilid ng kama hawak ang mansanas. Tila nababalot siya ng lungkot at paghihinayang. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang halaga sa mata ng kanyang asawa. Nakakaramdam siya ng pag-iisa at kawalan ng lakas. Habang kumagat siya sa mansanas, naglakbay ang kanyang isip ng mga panahong kung kailan puno ng saya at pagmamahal ang kanilang tahanan. Ngunit ngayon tila ba unti-unti nang nagbabago ang lahat. Ang mga salita at parinig ng kanyang asawa ay parang mga batong pilit siyang hinihila pababa. Nakakapagod, nakakasakit. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, pinilit ni Minda na palakasin ang kanyang loob. Alam niyang kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili. Kahit patila ba unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Umalis na yung asawa mo. Mukhang ipinapaubaya ka na niya sa akin. Tigilan mo nga ako, Vina. Hindi porkit masarap ang pagkakaluto mo nitong sinigang mababaling na ang loob ko sa'yo. Hindi mangyayari yon. Yaya ka lang ng mga bata at hindi kita asawa. Si Minda ang asawa ko at wala na akong ibang mamahalin kundi siya lang. Baka kainin mo rin yung sinasabi mo. Tapos na akong kumain. Iligpit mo na itong mga gamit sa aking harapan. Magsisigarilyo muna ako sa labas. Sungit. Mukhang ayaw ni Minda ang niluto mong ulam. Mabuti pa magluto ka ng iba. Hindi ko gagawin yon. Kung gusto mo, ikaw na lang. Si Hari at Bunso lang ang aking iintindihin. Bahala ka. Pagsapit ng gabi, muling naramdaman ni Aling Minda ang kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamatsyag sa kanyang mga kilos. Isang presensya na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Habang nakahiga, pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi mapakali ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay napakaalinsangan ng kanyang silid kahit pa malamig ang hangin mula sa labas. Tila ba may
bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Isang bigat na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa bawat paggalaw niya sa kanyang higaan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na dumadaan sa kanyang balat. Ngunit hindi ito nakakapawi ng alinsangan. Napapabuntong hininga siya at paulit-ulit na sinasabi sa sarili na baka pagod lamang siya o kaya ay epekto ng stress sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. O baka naman pagkayamot lamang niya sa mga taong kahit malalim na ang gabi ay naroon pa rin sa kanilang bakuran at nagsusugal pa. Ngunit habang tumatagal, mas lalo pang lumalakas ang kanyang kutob. Parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Mga matang hindi niya makita ngunit damang-dama niya ang presensya. Nais niyang bumangon at silipin ang paligid. Ngunit parang may pumipigil sa kanya. Sa bawat tunog na naririnig niya, tumitindi ang kanyang kaba. Ang mga yabag na narinig niya noong nakaraang gabi ay parang muling bumabalik. Nagpaparamdam sa kanya ng panganib. Bahagya pa siyang nagulat nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nay, ba't gising ka pa? Hindi ako makatulog, anak eh. Hanggang ngayon po ba ay namamahay pa rin kayo? Hindi naman sa ganon. Kaya lang anak, naniniwala ka ba sa aswang? Aswang po? Hindi po, Nay. Ang alam ko kwentong bayan lamang ang mga aswang at kwentong ipinananakot sa mga Pilipino nung panahon ng digmaan upang hindi maggala sa gabi. Paano kung sabihin kong totoo sila? Maniniwala ka ba? Kung kayo magsasabi, siguro maniniwala ako. Bakit po ba? Totoo po ba talaga sila? Oo. At may nararamdaman akong aswang dito sa bahay. Totoo naman pong may aswang dito eh. Si Vina, inaaswang si Itay. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Kagabi ba, wala kang narinig na anumang ingay katulad nung naglalakad sa bubong? Wala naman po. Talaga? Pero ang lakas-lakas nun. Magkalapit lang ang ating silid kaya imposibleng hindi mo narinig. Baka hutulog na ako. Maaga ho kasi akong nakatulog kagabi. Nandito ulit siya. Nagmamasid sa akin. Sa atin, Hari. Kaya kailangan nating maging mapagmatsyag. Hindi tayo pwedeng magpakampante sa bahay natin ngayon. May nararamdaman akong masamang puwersa at malakas siya. Nakakatakot. Si Inay naman, nananakot ka lang eh. Paano pa ako makakatulog nito? Yung walis na palagi kong inilalagay sa pinto natin noon, nadala mo ba? Di ba at sinabi kong dalhin mo? Naku, iniiwan ko na po dun sa maliit na bahay. Kasi naman, Nay, pudpud na yung walis na yun. Hindi na po siya bagay na gamitin nyo pa dito sa bahay. Ano ka ba naman? Hindi yun basta-basta walis, anak. Alam mo bang ibinigay pa sa akin yun ng aking lolo? Pangontra yon sa mga masasamang elemento, aswang at barang. Dapat ay palagi yung nakabantay sa aking pinto upang hindi nila ako magambala. Hayaan po ninyo at kukunin ko po bukas. Si Bunso po ba nakatulog na? Hindi ko alam. Kinuha na siya ni Vina kanina pa at sinabing doon na daw matulog ang kapatid mo at babantayan niya. Teka, baka... Oh, ano po yun? Ba't bigla po kayong namutla? Puntahan natin ang kapatid mo. Teka, at kukunin ko lang yung pulang tela na palagi kong inilalagay sa damit ng kapatid mo para proteksyon. Ano po bang iniisip nyo? Kung meron kasing aswang dito sa bahay, tiyak kong si Bunso ang una nitong pupuntiryahin. Halika, sumunod ka sa akin. Nagtataka man ay napasunod na lang siya sa natatarantang si Minda. Wala si Vina sa loob at naiwanang mag-isa ang bata sa crib nito. Dali-daling ikinabit na ng ginang sa bata ang dala nitong pulang tela na may nakabilot na maliit na piraso ng buntot pagi. At pagkatapos ay binuhat niya ito upang ilipat sa kanyang silid. Hindi maintindihan ni Hari kung bakit parang hindi siya palagay sa bagay na yun na inilagay sa katawan ng kanilang bunso. Para siyang napapaso, gayong hindi naman niya yun hawak. Katulad din ng walis na ipinapadala ng kanyang ina. Ang totoo ay kukunin niya naman dapat yun, ngunit ng kanyang hawakan ay tila napaso siya.
Kaya nagdesisyon siyang iwan na lang ang bagay na yun. Marami siyang nararamdamang kakaiba sa katawan magmula nang sumapit ang kanyang 18 kaarawan. Ngunit hindi niya yun sinasabi sa kanyang ina. Nagulat pa si Hari nang biglang pumalahaw ng iyak ang batang buhat ng ginang. Malakas ang naging iyak nito na parang nasasaktan. Dahil sa ingay, ay napasugod ang ama nito na nasa baba pala ng bahay at nagbabantay ng mga nagsusugal. Ano ba nangyayari? Ba't umiiyak yung bata? Binuhat ko lang naman siya para ilipat sa silid ko. Kasi parang may naririnig na naman akong aswang na naglalakad sa bubong, Fredo. Anong aswang? Hindi ba't sinabi kong wala namang aswang sa bahay na to? Nasisiraan ka na yata ng bait eh. Ano, hindi mo ba kayang patigilin yan? Nakakabulahaw sa mga nagsusugal. At talagang mas concerned ka pa sa kalagayan ng mga kliyente niyong sugarol kaysa sa kapakanan ng pamilya mo? Iniwan ng yaya yung bata, oh. Walang kasama sa silid ng kapatid ko. Kaya minabuti ni inay na kunin na lang siya. Lumipad ang kamao ni Mang Fredo patungo sa mukha ni Hari pero mabilis niya itong nailagan. Pagkatapos niyon ay nahawakan niya ang braso nito at naitulak niya sa dingding. Nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari. Tay, hindi ko sinasadya. Anak, anong nangyari? Ba't ang lakas mo? Hindi ko po alam, inay. Mababakas sa mukha ni Hari ang labis na pagtataka sa kanyang nagawa. Maging ang kanyang ama ay nagulat din sa ipinakita niyang lakas. Payat lang ang kanyang katawan pero nagawa niyang maitapon ng ama at maibalya sa dingding. Siya namang pagdating ni Vina. Magulo ang buhok nito at parang pagod na pagod. Ibinaba ni Minda ang bata sa krib nito at nilapitan si Hari. Habang nagtatalo ang pamilya ay panay naman ang ngisi ni Vina. Nakangiti nitong pinagmamasdan ng umiiyak na bata. Ngunit biglang napawi ang ngiting yon nang mapansin ang pulang tela na nakasabit sa damit ng alaga. Vina, patahanin mo na nga yung alaga mo. Sobra nang nakakarindi ang pag-iyak niyan. Baka nasaktan lang tong bata. Tingnan mo, may pulang tela na ikinabit ang asawa mo. Baka natusok ng perdible kaya nagiiyak. Nakita mo na? Talagang pabaya kang ina. Tinanggal ni Mang Fredo ang bagay na yun sa damit ng anak. Tila naman naging isang himala ang biglang pagtahan nito at muling nakatulog na parang walang nangyari. Ngayon tumigil na si Bunso. Ipaghain mo ulit ako ng natitirang pagkain ko kanina. Nagutom ako sa stress sa inyo. Umalis na si Mang Fredo at iniwan ang tatlo sa loob ng silid kasama ng Bunso. Nakataas ang kilay ni Vina habang tinititigan ang magkayakap na mag-ina. Alam nyo, hindi nyo dapat ginagawa yan eh. Yung ganyang nagyayakapan kayo, ang sagwa lalo't hindi naman kayo tunay na mag-ina. Alam mo ba kung ano sinasabi mo, Vina? Ikaw masyado kang pakialamera eh. Matagal na ako nagtitimpi at nanggigigil dyan sa pagmumukha mo. Palke at saka... Anak, tama na. Masyado nang maraming nangyari ngayong gabi. Bumalik na lamang tayo sa ating silid at magpahinga. Tahimik na ngang nilisan ng mag-ina ang kwartong iyon. Samantalang labis na inis naman ang naramdaman ni Vina ng mga oras na yun. Gustong-gusto niyang hatakin ang buhok ni Minda sabay ingudngod sa sahig. Alam niyang kayang-kaya niya yung gawin kundi lamang siya palaging binabalaan ni Mang Fredo. Di na bale. Desidido na talaga ako ngayon na gagawin kong lahat para mabawi ka, Fredo. Ilang araw na lang ng panggagayuma ay babalik ka na sa akin. Hindi mo na ako ipagtutulakan palayo. Isinusumpa ko yan. Pagkatapos niyon ay lumabas na siya ng silid at tumungo sa isang lihim na silid na maging si Minda ay hindi alam ang tungkol sa sikretong basement ng kanilang bahay. Aksidente lamang yung natagpuan ni Vina at nakita niyang isa yung magandang lugar para maisagawa ang kanyang mga nakasanayan nang walang nakikialam at nakakakita. Hinawakan nito ang isang malaking kwadro ng larawan at may pinindot doon ang babae. Agad bumukas ang sikretong silid. Nang makapasok na ang babae ay muling nanumbalik sa dati nitong anyo ang kwadradong larawan. Naglakad siya pababa sa isang makitid na hagdan at sa dulo noon ay may isang maluwag pang silid na punong-puno ng mga gamit. Parang mga tinambak na mahahalagang kagamitan sa bahay na yun. Sa ilang segundo pa lamang nito na pananatili doon ay biglang nagbago siya ng anyo. Nahahawig siya sa isang mukha ng usa na may mahabang nakausling pangil.
Isang guhit lang ang itim ng kanyang mga mata. Sarado ang kanyang ilong at mga tenga. Magulo ang kanyang buhok at tumulis din ang kanyang mga kuko. Agad nitong winakwak at nilantakan ang laman loob ng taong umutang sa kanya ng puhunan sa pagsusugal, ngunit natalo. Dahil wala nang naibayad ay buhay nito ang siningil ni Vina. Ganon siya kalupit sa mga nagiging kliyente niya. Ayos lang naman sa kanya na di magbayad ang mga ito dahil nabubusog siya sa sariwang karne at nagagamit pa niya ang karning yon sa panggagayuma sa nag-iisa at pinakamamahal niyang lalaki na si Mang Fredo. Samantala ay pigil naman sa paghinga si Aling Minda habang tahimik siyang nakatago sa likod ng mga nakatambak na gamit malapit sa may hagdan. Mataman niyang tinitigan ang ginagawang kawalanghiyaan ni Vina. Ang alinsangan ng gabi na kanyang nararamdaman ay napalitan ng lamig dahil sa takot na bumabalot sa kanyang katawan. Palihim siyang nagmatsyag at pinilit na di makalikha ng ingay. Alam niyang sa isang maling hakbang o munting kaluskos ay maaaring ikapahamak niya. Ayaw niyang malaman ni Vina na siya'y nariyan at nagmamasid. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Kailangang hindi siya mabisto. Ang malamlam na liwanag mula sa isang bumbilya ay bahagyang nagbigay ng liwanag sa silid, sapat upang makita ni Minda ang bawat galaw ni Vina. At kung paano bigla na lamang nagbago ng anyo bilang isang nakakatakot na nilalang. Hindi makapaniwala ang ginang na aswang ang yaya ni Bunso. Nakita niyang tila tapos na ito sa paglamon. Nilinis ito ang kanyang sarili at nagbihis. Nagbalik na ito sa anyong tao nito. Bukas na lamang kita lilinisin. Kailangan ko pang iluto ang ilang bahagi ng laman mo para maipakain sa mahal ko at sa aking mga anak. Habang patuloy na nagmamasid, naramdaman niyang unti-unting lumapit si Vina sa kanyang kinaroroonan. Pinilit niyang hindi magpanik. Nag-isip siya ng maayos kung paanong hindi siya mabibisto ng nilalang na yun. Nang sa wakas ay lumabas si Vina ng silid, mabilis ngunit maingat na lumabas din si Minda mula sa kanyang pinagtataguan. Pinakiramdaman niyang mabuti ang paligid. Sinisiguro na ligtas na bago tuluyang umalis. Kailangan niyang kumilos ng mabilis ngunit maingat. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang kaligtasan. Saka lamang siya napanatag nang nakalabas na siya ng silid na iyon at tahimik na nakabalik sa kanyang kwarto. Halos 1 oras din siyang nakatulala at nag-isip ng mga bagay-bagay bago niya naisip ang kanyang asawa na ipinagluluto ni Vina ng karne ng tao. Agad itong lumabas ng kanyang silid at pinuntahan ang asawa. Naabutan niyang hinahainan na ito ng pagkain ni Vina. Wag! Wag mo kainin yan, Fredo! Karne ng tao yung ipinapakain sa'yo ni Vina! Anong pinagsasasabi mo? Ano ba naman yan, Minda? Gabing-gabi na nabubisit ka pa. Anong karne ng tao? Gusto mo lang ba akong mawala ng gana kaya kung ano-anong sinasabi mo? Oh, Minda, mukhang nagugutom ka rin ah. Halika, saluhan mo ng asawa mo. Masarap itong adobo ko, tikman mo. Manahimik ka. Kailanman na hindi ako kakain ng luto mo. Huwag ka namang masyadong bitter. Hindi naman kita inaano eh. Anong hindi inaano? Nilalason mo ang asawa ko. Ginagayuman mo siya. Aswang ka! Ba't talagang mukhang nasisiraan ka na ng bait, Minda? Maiwan ko na nga kayo dyan. Ang gulo nyo. Mabuti pa, ibigay ko na muna itong gata sa alaga ko. Nakita ni Minda ang dalang bote ng tsupon ni Vina. Dali-dali niya yung kinuha at itinapon sa sahig. Alam ko ang nakita ko, Vina. May kinakatay kang tao sa basement. Isa kang aswang. Nakita kitang nagbago ng anyo mo. Anong pinagsasasabi mo? Isa kang aswang. Balak mong gawing aswang ang asawa ko. Ano ba naman yan, Minda? Tumahimik ka na, pwede ba? Nagdidilim na ang paningin ko sa'yo. Umalis ka na dito at bumalik ka na doon sa kwarto mo. Nasa harap ako ng pagkain eh. Ano bang mahirap intindihin doon? Naku, talagang sobra na yung asawa mo, Fredo. Harap-harapan na akong sinisiraan sa'yo. Tignan mo. Itinapon pa niya ang gatas ni Bunso. Isa ka pa, manahimik ka dyan. Huwag mo akong sulsulang parang bata. Pare-pareho lang kayo mga babae, mga bungangera.
Muling hihigop sana ng sabaw ang lalaki nang bigla itong tabigin ni Aling Minda. Tulad ng gatas ay natapon din ito sa sahig. Dahil sa inis ay biglang pinulot ni Mang Fredo ang karning natapon at idinulog yun sa bibig ng kanyang asawa. Pilit nitong ipinapasok sa nakasaradong bibig ng ginang ang karne. Halos maluha-luha naman si Aling Minda nang maramdaman ng init nun kasabay ang pandidiri na alam niyang mula yun sa nilutong laman ng tao. Buti nga sa'yo, siguro naman ay magtatanda ka na sa pangingialam mo. Nang bitawan siya ni Mang Fredo, ay hindi pa rin nagpatinag ang ginang at muling ipinilit ang natuklasan sa asawa. Totoo ang sinasabi ko. Mamamatay tao ang babaeng yan. Kaya ko yung patunayan. Sumunod kayo sa akin. Hinila niya ang kamay ng asawa at sinama ito sa may malaking larawan na nasa sala. Binuksan niya ang sikretong lagusan. Namangha naman si Fredo sa kanyang nakita. Gayon din ang anak nitong si Hari na noon ay pababa ng hagdan dahil nagising ito sa ingay ng kanilang pagtatalo. Bagamat malalakas ang kanilang mga tinig, ay hindi naman sila alintana ng mga taong nagsusugal dahil sarado ang kanilang mga pinto at bintana. Walang pakialam ang mga taong yon sa problema ng kanilang pamilya. Anong nangyayari? Si Vina, isa siyang aswang anak. Nakita mismo ng mga mata ko na pumasok siya sa silid na ito at doon ay may pinatay siyang tao. Kinain niya yung laman loob at niluto niya yung mga laman. Pinakakain niya kayo ng karne ng tao. Maniwala ka sa akin, anak. Nakita ko siyang nagbago ng kanyang anyo. Nay, sigurado ho ba kayo sa sinasabi ninyo? Kapag napatunayan kong gumagawa ka lang ng kwento, tinitiyak ko sa iyong ikukulong kitang mag-isa sa basement na yan. Habang pababa sila ng basement, ay natatawa naman si Vina habang paakyat sa kwarto ng kanyang alaga. Kawawang Minda, wala siyang kaalam-alam na nakita kong lumabas siya ng pintuan ng basement, kaya naman naitago ko na ang mga natirang karne bago pa sila pumunta ron. Nalinis ko na ang mga dumi doon. Mapapahiya siya. Siguradong lagot siya dahil kanina lang napainom ko na ng gayumang asawa niya. Tiyak kong mas madadagdagan ang pagkamuhi nito sa kanyang asawa dahil doon. Isang pusyong nakakapagpagalit. Nang makapasok siya sa silid ng bunso, ay doon niya pinakawalan ang isang malakas na halakhak. Sige na bunso, maggatas ka na. Ubusin mo to ha, para mas lalo kang lumakas at lumaki na kagaya ko. Samantala sa loob ng basement, ay nagpupuyos naman sa galit ang lalaki nang makita nilang puno lamang ng mga lumang kagamitan ang kwartong iyon. Walang patay, walang dugo at mas lalong walang palatandaan na nagkaroon ng aswang sa lugar na iyon. Tay, nakikiusap ako. Huwag niyong ikulong si inay dito sa basement. Tigilan mo nga ako, Hari. Huwag kang makialam dito. Mabuti na yan para magtanda ang inay mo. O baka naman gusto mo siyang samahan sa loob. Talagang sasamahan kong inay sa loob. Buksan niyo ang pinto. Talagang sinusubukan mo ko, ha? Katulad ng ninanais niyang mangyari, sinamahan niya ang ina sa loob ng basement. Umiiyak ang kanyang ina at unti-unting nadudurog ang puso niya sa naging kalagayan nito. Totoo ang sinasabi ko, Hari. Aswang ang yaya ni Bunso. Kung may mangyari sa aking masama, anak, ipangako mo sa akin na aalis kayo dito at magpapakalayo-layo ng kapatid mo. Hindi kayo ligtas dito. May aswang sa bahay na ito. Ano po bang pinagsasasabi niyo? Walang mangyayaring masama sa inyo, Nay. Hindi kayo masasaktan. Dahil hindi ko kayo pababayaan. Hindi mo ko naiintindihan, anak. Isang aswang ang kalaban natin at hindi pangkaraniwang tao lang. Mababa ka sa mukha ng ina ang labis na nadaramang takot. Kaya naisip niyang pakalmahin ito sa pamamagitan ng pagyakap niya sa likuran nito. Muling bumukas ang pinto ng basement at iniluwa nito ang nakangising mukha ni Vina. Nakakaawa ka naman, Minda. Tingnan mo, mugtong-mugto na yung mga mata mo. Alam mo, huwag kang gagawa ng kwentong hindi mo naman mapapatunayan. Yan tuloy, ikinulong ka dito. Hindi ka na mahal ng asawa mo. Huwag ka na magtanga-tangahan. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang mga martir. Tingnan mo, grabe na yung pagpapahirap sa'yo, di ba?
Bibigyan kita ng pagkakataon, Minda. Umalis ka na sa bahay na ito. Bibigyan kita ng pera. Sapat na pera yon para makapagbagong buhay ka sa malayo. Ano, gusto mo? Anong sinasabi mo? Hindi ko iiwan ang mag-aama ko. Huwag kang tanga, Minda. Huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan ang nanay ko. Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Hari. Hindi mo kilala kung sinong kausap mo. At sino ka ba kasi sa inaakala mo? Isa ka lang yaya sa bahay na to. Tinitigan siya ng babae. Kitang-kita ni Hari ang pagbabago ng mga mata nito. Napayuko ang binata. Alam niya ang ibig sabihin nun, pero ayaw niyang tanggapin. Nang pumasok kasi siya sa kanyang silid nang nagtalo silang mag-ama, ay nakita niya mismo sa salamin ang pagbabago ng kanyang mata. Nagkaroon yun ng isang guhit na tulad ng usa o ng tigre o pusa. Katulad yon ng mga mata ni Vina. Lumabas ka sa silid na ito, halimaw ka! Masasabi mo pa rin kaya yan kapag nalaman mo kung sino ko? Wala akong pakialam kung sino ka. Talaga ba? Paano kung gawin ko sa iyo ang bagay na ito? Anong gagawin mo? Mabilis na binitbit ni Vina ang binata at kanyang ibinalibag. Tumilapon ito sa lamesa at walang habas na pinagsasampal ng babae. Hindi nagdalawang isip pa si Aling Minda nang makita niya ang isang lumang vase sa kanyang tabi at kinuha niya yon at hinampas sa ulo ni Vina. Tuluyan siyang napahiga habang hawak ang ulong dumugo. Ngunit sa kabila nun, nakangisi pa rin ang babaeng animoy ng aasar. Dinilaan pa nito ang palad na inagusa ng kanyang dugo. Tumakbo na kayo, inay! Iligtas niyo ang kapatid ko! Nagawa pa ni Hari na mahawakan sa mga paa si Vina upang hindi makalapit sa kanya. Pero malakas ang babae at nagawa nitong hawakan sa mga kamay si Hari habang ipinakita rito ang tunay nitong anyo. Nakakatakot lalo na sa malapitan. Umaalingasaw din ang mabahong amoy na nanggagaling sa katawan nito. Ang amoy ng tila nabubulok na patay. Hindi kita iiwan dito, anak. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo anak yan. Wala kang anak dahil inutil ka. Matagal ka nang ginagawang tanga ng asawa mo. Oo, alam ko. Pero tinatanggap ko siya ng paulit-ulit maski ilang beses siyang magkamali kasi mahal ko siya. Ang hina talaga ng kukote mo. Hindi yun ang tinutukoy ko. Anong kaguluhan dyan sa loob? Minda, buksan niyo ang pinto. Nandiyan ba si Vina? Naririto ako. Binitawan nito si Hari at mabilis na tinungo ang pinto. Nang makita niya si Mang Fredo, ay nagkunwari itong nasasaktan at agad niyang ipinakita ang kanyang sugat. Pinagtulungan nila ako. Gusto nila akong patayin, Fredo. Huwag kang maniniwala sa sinungaling na yan. Kami ang gusto niyang patayin kanina. Aswang yan, Fredo. Maniwala ka. Pumasok ka na sa silid ni Bunso. Sige na, baka gising na yon. Tumalima naman ang yaya. Naiwan ang lalaki sa harap ng pinto. Nakatingin lang ito sa kanyang mag-ina at pagkatapos ay iniwan na din pagkatapos ng ilang segundo. Kailangan makaisip tayo ng paraan kung paano natin matatalo ang aswang. Wala akong alam na paraan, anak. Mga pangontra lang ang alam ko. Pero subukan natin ang asin. Alam ko ay takot sa asin ng mga aswang. Sigurado ho ba kayo dyan, Nay? Hindi. Pasensya ka na, anak. Hindi ko talaga alam. Wala po ba kayong napansin kanina kay Itay? Ang alin? Hindi siya nagalit sa'yo. Tapos kitang-kita ko ang pag-aalala niya sa akin at sa pagtingin niya sa'yo. Baka nawala na yung bisa ng gayuman ni Vina. Alam kong ginagayuman niya ang tatay mo at inaakit niya ito. Pero dahil di ito tumatalab, ay ibang gayumang ipinapakain niya. Yun ang dahilan kung bakit palaging galit ang tatay mo sa akin. Gusto ni Vina na ako na ang kusang lumayo sa tatay mo para masolo niya si Fredo. Nay, muntik na po natin makalimutan si Bunso. Baka mapahamak siya sa aswang na yun. Humingi tayo ng tulong sa mga tao sa labas. Tumayo si Hari at madali silang naglakad. Ngunit nadismaya sila nang makitang wala ng tao. Isang malaking espasyo na lamang yun na may mga nakakalat na mesa at upuan, mga baraha at iba pang gamit sa sugal. Si Bunso, inay. Baka kainin niya si Bunso. Hindi niya sasaktan ang kapatid mo. At bakit? Nakasama na niya magdamag ang bata.
Pero hindi naman niya sinaktan, di ba? May hinala akong siya ang tunay na ina ni Bunso. Imposible. Hindi po totoo yan. Hindi mo ba napansin na malaki ang pagkakahawig ni Vina sa kapatid mo? Ang mga mata nila at hugis ng mukha. Gayon din ang mga labi ni Bunso ay nakahulma sa mukha ng babaeng yon. Alam kong yun ang tinutukoy ni Vina na ginawang panloloko sa akin ng iyong itay. Huwag naman sana. Dahil kung hindi ko mapapatawad ang itay. Hindi ko matatanggap yun! Natigilan silang mag-ina nang marinig ang malakas na tinig ni Vina mula sa itaas ng hagdan. Umalis ka na sa bahay na ito, Minda. Hanggang sa napipigilan ko pang sarili ko na paslangin ka. Lahat gagawin ko para muli kong mabawi sa si Fredo. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Hindi ka gusto ng tatay ko. Ikaw ang lumayas dito. Aswang ka! Isa kang salot! Halimaw! Manahimik ka! Isa kang suwail na anak! Tumahimik ka, Vina! Ngayon pa lang ay lumayas ka na sa pamamahay na ito. Hindi kita kailangan dito! Anong sinabi mo? Matapos kitang bigyan ng 2 anak, palalayasin mo na lang ako ng basta-basta? Hindi, Fredo. Una kang naging akin, kaya hindi mangyayari ang gusto mo. Ako ang piliin mo ngayon para mabuo ng pamilya natin. Anong mabuo? Anong sinasabi mo? Anak kita. Ako ang iyong tunay na ina, Hari. Hindi kita matatanggap. Nag-iisa lang ang nanay ko at yun ay si Inay Minda. Siya lang ang kikilalanin ko. Wala akong pakialam, Hari, kung hindi mo ako kikilalaning ina. Nagawa nga kitang itapo noon eh. Bakit naman hindi ngayon? Walang mahalaga sa akin kundi ang iyong ama. Siya lang! Tumakas na kayo! Ako na ang bahala dito! Walang aalis! Dumagundong ang malakas na boses ni Vina. Galit na galit ito. Biglang nagbago ang kanyang anyo at sa harap ng 3 ay pinakita nito ang kanyang totoong pagkatao. Agad nitong sinugod si Mang Fredo at sinakal. Kakaibang bilis at lakas ang ipinakita ng aswang. Sa kanilang mga pangkaraniwang tao ay wala silang laban. Ibinaon ng aswang na yun ang kanyang mga kuko. Umagos ang dugo ni Mang Fredo sa kanyang leeg. Biglang nandilim ang paningin ni Hari at sa isang iglap, ang maamo niyang muka ay nabalutan ng balahibo. Ang kanyang muka ay nag-anyong parang isang mabangis na usa. Ang kanyang mga mata ay namumula at tinubuan siya ng matatalas na ngipin at kuko. Wala siyang pinagkaiba sa aswang na nananakit sa kanyang ama. Mabilis niyang sinugod ang babaeng aswang. Ibinalibag niya ito gamit lamang ang kanyang nag-iisang kamay. Nagulat ang lahat. Walang nakaimik sa mga nangyayari. Nilapitan ni Aling Minda ang kanyang asawa. Pinunit nito ang suot na damit at siyang pinantakip sa nasugatang leeg ni Mang Fredo. Nagwawala ang bagong aswang. Muli nitong sinugod si Vina at gamit ang matatalas niyang kuko ay nagawa niyang hiwain ng mabilis ang dibdib nito pababa sa kanyang sikmura. Agad na bumulwak ang dugo ng aswang hanggang sa unti-unti na nga itong napaluhod sa sahig at tuluyan ng nawala ng buhay. Bumalik ito sa anyo ng pagiging tao. Saka lamang sila kapwa na himasmasan nang marinig ang malakas na iyak ni Bunso sa kwarto nito. Nagbalik na sa pagiging tao si Hari. Labis itong nagulat sa kanyang nagawa. Napatay niya si Vina. Itay, Inay, ayoko pong makulong. Agad siyang nilapitan ni Aling Minda at niyakap. Halata ang malakas na panginginig ng binata habang yakap ang kanyang kinikilalang ina. Kasalanan ko lahat ng ito. Patawarin niyo ako. Sana'y hindi ako nagpadala sa pang-aakit at pambubuyo sa akin ng babaeng yan. Sana'y hindi ko siya pinakinggan sa nais itong alagaan ng kanyang mga anak. Akala ko naman kasi mabuti ang hangarin niya. Kasi sabi niya sa akin, Minda, gusto lang niyang bumawi sa kanyang mga anak. Hindi ko naman alam na nilalaso na pala niya ako ng unti-unti. Ang dami kong naging kasalanan. Wala na akong mukha pang maihaharap sa inyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tapos na ang lahat ng problema natin. Pwede naman tayo magsimula ulit, hindi ba? Pinapatawad mo ako? Papatawarin kita kung aayusin mo ang pamilyang ito, Fredo.
tuparin mo nag-iisang hiling ko. Gusto ko na buo tayo. Ako man, inay. Yan din ang gusto ko. Buo ang pamilya natin at magkakasama tayong lahat hanggang sa pagtanda natin. Para mangyari yan, kailangan ko nang linisin ang kalat. Nilapitan nito ang katawan ng nakahandusay na katawan ng tunay na ina at diretsyong ipinasok ito sa basement. Maya-maya ay narinig ng mag-asawa ang malakas na pagngasab ng halimaw sa loob ng kwartong yun. Muli ay narinig nila ang muling pag-iyak ng bunso. Marahil ay nagugutom na ito. Ako na ang bahala sa anak natin, Fredo. Aalagaan ko siya at palalakihin tulad ng kanyang kuya Harry. Binitawan na nito si Mang Fredo at tinungo ang silid ng bunsong anak. Sa pagkakataong iyon ay sinundan naman ng tingin ng lalaki ang kanyang asawa. At sa kanyang isip ay pinangako niya sa sariling anuman ang maging pagkukulang ni Minda, siya na lamang ang magpupuno at kailanman ay hinding-hindi na siya hahanapan ng magiging yaya ng kanyang bunso. Wakas.